Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Arman, 40 anyos at taga Maynila. Sumulat ako sa inyong programa upang ikuwento ang tungkol sa pamilya namin ng asawa kong si Belen. Si Belen ang unang pag-ibig ko. Una kaming nagkakilala sa simbahan ng San Fabian sa Pangasinan. Dayo lamang ako noon mula Maynila dahil meron kaming kamag-anak na binisita doon. Sakto araw ng linggo at may isinasagawang misa kaya niyaya ako ng mga pinsan ko na magsimba. Ang totoo, hindi ako relihiyosong tao. Naniniwala ako sa Diyos pero hindi malalim ang pananampalataya ko sa Kanya. Hindi rin ako madalas nagsisimba, pero isinasabuhay ko naman ang mga turo sa Biblia tulad ng pagpapakabuti at pagrespeto sa kapwa. Kabaligtaran ko naman si Belen. Makadiyos at sagradong Katoliko ang asawa ko. Akala ko hindi ako mabibighani sa kanya dahil sa katangian niyang yun. Pero mabait si Belen. Maganda at busilak ang puso. Kaya naman nagustuhan ko siya ng gusto. Nang ikinasal kami, ay agad kaming nagplano na bumuo ng sarili naming pamilya. Pero hindi namin akalain na mahihirapan kaming makabuo. Ilang taon kaming bigo. Muntik na nga akong sumuko dahil naaawa na rin ako sa asawa ko na palagi na lang nadidismaya sa kanyang sarili. Ngunit sa ika-5 taon namin ni Belen bilang mag-asawa, saka dininig ng Diyos ang aming panalangin. Ano, wala ba kayo nakalimutan, Belen? Teka, kukunin ko muna yung tuwalya. Anong gagawin mo sa tuwalya? Sandali nga muna, Arman. Kumalma ka nga. Magpapacheck up lang tayo sa doktor. Hindi pa ako manganganak. Kasi baka kailanganin mo eh. Hindi ko kakailanganin yan, kaya wag mo na yan dalhin. Dagdag bitbitin lang yan eh. Halika muna rito sa bangko. Maupo ka. Sige. Hindi ko lang sinasabi sa'yo pero sobrang excited na talaga akong mabuo yung pamilya natin sa pagdating ng baby natin, Arman. Ang tagal-tagal natin siyang hinintay eh. Kapag naiisip ko na sa wakas pinagkaloob na siya sa atin eh, naluluha talaga ako. Hindi ko mapigilan maging emosyonal. Ako rin naman. Tandang-tanda ko pa yung unang beses na sinabi mo sa akin na magkaka-baby tayo. Hindi pa rin ako makapaniwala na paglipas ng 5 taon, nagkatotoo na mga dasal natin. Sabi naman sa'yo, Arman eh, magtiwala lang tayo sa Panginoon dahil walang imposible sa Kanya. Kaya nga, salamat talaga sa Diyos. Anak, alam ko maliit ka pa pero pangako sa'yo ni tatay, gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Aalagaan ka namin ng nanay mo at mamahalin, poprotektahan ka namin hanggat nabubuhay kami. Pangako ko sa'yo yan. Kaya sana, bilisan mo yung paglaki dahil sasabik na kami makita ka. Siguradong nasasabik na rin ang anak natin na makita ang mundo. O paano? Handa ka nang umalis? Kanina nagpatawag na ako ng tricycle doon sa mga bata sa labasan. Baka nandyan na. Hintayin na lang natin sa labas. Sige, Arman. Salamat.
Magandang araw po, Doc. Nandito na po kami. Magandang araw din, Daddy. Kumusta po si Mami? Ayos naman po, pero kabado. Oh, bakit naman? Excited po kasi kami na malaman ng bagong balita kay baby. Hindi po kami mapakali dahil lang tagal namin siyang hinintay. Sa bagay, totoo rin naman. Kaya nga nakakatuwa na sa wakas magkaka-baby na kayo. Oo nga, Doc eh. Sige, umupo muna kayo. Sige po. Buka muna, Belen. Salamat. Ayon sa record ko, huli tayong nagkita nung 8 weeks pa lang si baby, no? Opo, Doc. O tapos ngayon, sandali, 12 weeks na siya. Ang bilis na mga araw ha? Oo nga ho eh. O anong nararamdaman mo, Mami? May mga sintomas ka bang nararamdaman o nahihilo? Mabuti naman po ako, Doc. Naduduwal ka pa rin ba katulad nung huli mong punta rito? Hindi naman na po, Doc. Ayos na po ako. Hindi na rin ako nahihilo. Hindi na naduduwal. Okay na po ako. Okay, sige. Teka, higa ka na. Check natin si baby. Sige po, Doc. Daddy, pwede ka naman magstay. Sige po. O, higa ka na, Mami, ha? Check na kita. Okay, ultrasound tayo. Ayan, relax lang, Mami, ha? Ito, itataas ko na ho yung damit nyo. Tapos lalagyan ko na muna kayo nitong gel sa tiyan, ha? Medyo malamig lang to. Ayan, tapos na. Ready na po kayo, Mami? Opo, Doc. Okay, huwag kabahan, ha? O, ito na. Doc, nag-aalala ho ako para sa baby ko. May problema ho ba sa kanya? Ayos lang ba siya? Kalma lang muna, Mami, ha? Dino-double check ko lang. Huwag muna tayo mag-isip ng kung ano-ano. Opo, pasensya na ho, Doc. Kalma ka lang, mahal. Kalma lang. Doc, kumusta po si baby? Sandali lang, Mami, ha? Medyo nahihirapan kasi akong hanapin yung heartbeat ni baby. Po? Ano pong ibig niyo sabihin? Sandali lang. Teka, susubukan ko sa anggulo na to. Baka naman... Doc, nag-aalala na po ako. Mahal, huminahon ka lang muna. Andiyan naman si Doc eh. Huwag ka mag-alala. Hinga lang, hinga. Paano hindi ako mag-aalala? Hindi nga raw mahanap yung heartbeat ni baby. Bakit po, Doc? Sabihin niyo po, ano pong nangyari? May problema ho ba? I'm sorry, Mami, pero wala na pong heartbeat ang baby niyo. Ano po? Paano nangyari yun? Arman, wala na raw yung heartbeat ni baby, sabi ni Doc. Doc, sigurado ho ba kayo dyan? Baka nagkakamali lang ho kayo ha. Imposible naman ho mangyari yun. Ibig sabihin yan, patay na ang anak namin. Daddy, I'm sorry. Mukhang ganun na nga ho. Tiningnan ko na po sa lahat ng anggulo. Wala na ho talaga. Sorry, Mami, Daddy. Sandali lang ho. Iwan ko na ho muna kayo sandali. Take your time lang. Babalik ako mamaya. I'm really sorry. Arman, yung baby natin. Arman! Belen. Arman! Tony, matapos madiskubre na wala ng heartbeat ang aming anak habang nasa sinapupunan ni Belen, agad ding inasikaso ng mga doktor si Belen. Dinig na dinig ko pa ang iyak ng aking asawa. Iyak ng pagluluksa at labis na kalungkutan. Ako naman ay napaupo na lang sa isang sulok habang hinihintay ang aking asawa. Tony, hindi pa man din lubusang lumalaki ang baby sa sinapupunan ni Belen. Pero para sa amin, buhay na ang aming anak. Pakiramdam namin, kilala na niya kami bilang kanyang mga magulang.
5 taon naming hinintay na magkaanak ni Belen. Subalit hindi na yun nangyari pa. Nagluluksa ang puso namin ng asawa ko dahil sa kabiguang sinapit namin. Hindi namin nakalain na ipagkakait pa sa amin ang kaisa-isang bagay na tangi naming hiling noong mga panahon na yun. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin kami tumigil ni Belen sa pag-asa na magkakaroon ulit kami ng anak. Malakas kasi talaga ang pananampalataya ng asawa ko. At sa amin dalawa, siya yung hindi agad na panghihinaan ng loob. At nagbunga naman ang aming pagtitiyaga. Makalipas ang 1 taon, muli kaming nabiyayaan. Dumating sa buhay namin ang anak naming si Brian. At nang nag2 taon si Brian, saka naman ibinigay sa amin ang bunso namin na si Allison. At sa loob ng ilang taon, ay nalimutan namin ang sakit ng kahapon. Namuhay kaming masaya at payapa. Mahal, handa na ba mesa? Nagugutom na kasi ako eh. Oo, katatapos lang namin maghain, mahal. Mabuti pa tawagin mo na muna sina Brian tsaka si Allison. Medyo napapasarap na yung paliligo nila sa dagat. Kaninang umaga pa sila doon. Oh, sige, nasaan ba sila? Andun, kasama yung Chong Ed yung nila. Sige. Punta ako muna sila doon. Paahunin ko para makapagtanghalian na tayo. Bilisan nyo ha, kasi baka maubusan kayo ng inihaw na bangus. Naku, yan ang hindi pwedeng mangyari. Paborito namin ang mga anak natin ang inihaw na bangus. Kaya nga, sige na, lakad na Arman. Sige, alis na muna ako, mahal. Ay, teka lang, Arman. Pwede ba muna kayo makausap kahit saglit? Pwede naman ho, Chang Marta. Tungkol saan ho ba yung pag-uusapan natin? Napag-usapan kasi namin ng Chong Nestor nyo na baka gusto nyong ibenta sa amin yung lupa dun sa probinsya. Yung lupa na pamana ng papang mo, Arman. Gusto sana namin taniman ng mga gulay at prutas. Kumbaga, gagawin naming farm. Ang taba kasi ng lupa doon. Sayang naman kung hindi mapapakinabangan, di ba? Naku, Chang Marta, hindi po pwede. Bakit hindi naman pwede? Nakatenga lang naman doon yung lupa. Mga ligaw na damo lang ang nakikinabang sa nutrisyon nun. May gagawin kasi kami doon ni Belen. Balak namin patayuan ng bahay pag nagretiro na kami. Di ba, mahal? Tama ho si Arman. Kailan nyo pa babalak na magretiro, Aber? Pag malalaki na po yung mga anak namin. Pag nagkaroon sila ng sarili nilang mga pamilya. Santissima! Ilang dekada pa yon. Wala naman pong kaso yun eh. Basta doon lang po yung lupa. Wala po kaming planong ibenta yon dahil pamana po sa amin yun ng papang. Ang damot mo naman, Arman. Ayaw mong pakinabangan ng iba yung lupa. Mas gugustuhin mo pang maging bakanting lote yon kesa na pagkakakitaan. Hindi naman ho siguro sa nagdadamot ang asawa ko, Chang Marta. Pero may karapatan naman ho siya dahil nga pamana naman yun sa kanya ng papang niya. Kanya na po yung lupa. Hindi ko naman inaangken ah. Sabi ko nga bibilhin namin ang Chong Nestor nyo. Pero dapat, bigyan nyo kami ng diskwento kasi ano pa ba't magkakadugo tayo, di ba? Di po talaga namin ibebenta yung lupa. O siya, sige. Paupahan nyo na lang sa amin. Pwede naman yon, di ba? Nako, ayaw rin ho namin kasi baka magka-problema pag nagtagal eh. Ano ba problemang sinasabi mo? Matino naman kami kausap. Tingin nyo sa amin ng Chong nyo, mga sakim sa pag-aari ng iba? Hindi naman ho sa ganon. Wala pong ganyang ibig sabihin ng asawa ko, Chang. Huminahon ho kayo. Ito kasing si Arman sumusobra na eh. Kung makapagsalita, akala mo hindi kami kamag-anak. Sana pala hindi na lang kami sumama sa outing nyo na to. Hirap po kasi sa inyo, para kayong bata kung magmaktol pag di na pagbibigyan ng gusto nyo. Matatanda na ho tayo rito. Basta ho tayo nang naaayon sa edad natin para... Teka, anong kaguluhan yun? Bakit nagsisigawan yung mga tao? Ate Belen! Kuya Arman! Si Brian Si Brian! Chong, ano nangyayari kay Brian? Nalunod doon si Brian, kuya! Ano ka mo? Diyos ko! Tara na, Kuya Arman! Tara na! Brian! Brian! Diyos ko, anak ko! Tabi! Brian! Mali yung CPR mo! Ako na! Brian! Anak, si tatay ito! Gumising ka! Brian, anak! Gumising ka! Sige na naman, anak! Brian! Nandito si Papa!
Ano nangyari sa'yo? Brian, anak, gumising ka! Anak! Anak, hindi! Anak! Tony, nadala pa namin sa ospital si Brian. Pero idineklara din na wala ng buhay. 7 taong gulang lamang ang aming anak. Tulala kami ni Belen habang pinapanood kung paanong tinakpan ng puting kumot ang mukha ng kaawa-awa naming anak. Makalipas ang higit 1 oras, saka lamang tumimo sa aking isipan ang nangyari. Nagpaalam lang sina Brian at Allison na mangunguha ng mga bato sa dalampasigan. Maglalaro lang daw sila at lalangoy sa mababaw lamang. Kasama pa nila ang iba pa nilang mga pinsan, ganon din ang ilang mga tiyuhin. Kaya aaminin ko, naging tiwala ako sa ligtas lang ang mga bata. Hindi ko naman akalain na sa dami nila ay hindi nila mapapansing inanod na sa malayo ang anak ko. At nagawa ko pang sisihin si Tiang Marta. Kung hindi niya sana inagaw ang atensyon ko sa pakikipagtagisan niya, di sana nakatuon lang ang atensyon ko sa mga anak ko. Tony, sa sobrang galit ko, pinagsususuntok ko ang pader ng ospital. Inawat na lamang ako ni Belen. Hindi na ako nag-abala na damhin pa ang pisikal na sakit dahil nangingibabaw na noong mga panahon na yun ang sakit sa kalooban, dulot ng pagkawala ng aming anak. Ang anak na matagal naming hinintay dumating ay napakabilis lang din na binawi sa amin. Tony, hindi namin alam ni Belen kung paano haharapin ang katotohanan na sa pangalawang pagkakataon ay nawalan kami ng anak. Ni ayokong gumalaw sa kinauupuan ko pagdating sa bahay. Gusto ko lamang tumingin sa kawalan at magluksa, pero hindi naman pwede dahil kailangan naming asikasuhin ang burol ng anak namin. Kaya sa abot na makakaya ko, pinilit ko ang aking sarili na tulungan ang aking asawa. Mabuti na lamang dahil agad na nagpunta sa bahay namin ang ilan sa mga malalapit naming kamag-anak upang makatulong namin ni Belen sa lahat ng gagawin. Siniguro ko na maayos at maganda ang paghihimlayan ng aming anak bilang pagrespeto sa kanyang huling alaala. Pilit akong nagpakatatag para sa aking asawa. Subalit bumibigay pa rin talaga ang kalooban ko. Brian, anak. Si tatay to. Nandito na ako, anak, ha? Nandito na ako, anak. Parang awa mo na. Pwede bang gumising ka na dyan? Bangon na, anak. Marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong lugar na pupuntahan. Yung mga pangarap mo, yung mga gusto mong gawin natin nila Nanay at Allison nang magkakasama. Pero hindi natin yun magagawa kung wala ka. Kaya sana gumising ka na, Brian. Bakit mo naman kami iniwan? Bakit ka agad sumuko, anak?
Di mo na nahintay si tatay? Doon ako doon, anak. Dumating ako. Pero hindi na kita naabot ang buhay. Sorry, anak. Sorry talaga. Arman. Arman, tama na muna yan. Magpahinga ka na muna sa kwarto. Matulog ka lalo't madaling araw na at kami nakapagising. Hindi naman ako makakatulog nito kahit na anong gawin ko, mahal eh. Maalala at maalala ko pa rin ang anak natin. Pero sana pilitin mo. Kasi paano na lang kung may mangyari naman sa'yo? Mag-aalala kami ng gusto ni Allison yan eh. Oo, pero mamaya na. Gusto ko dito lang muna ako sa tabi ng anak natin. Hayaan mo muna ako, sasamahan ko muna siya. Mahal. Sana hindi mo sinisisi yung sarili mo sa pagkawala ng anak natin, ha? Wala ka naman kasing kasalanan eh. Kung hindi ko kasalanan, sino sisisihin ko? Wala naman, di ba? Ako lang talaga. Kasalanan ko kasi nahuli ako ng dating eh. Dapat kasi pinuntahan ko na agad sina Brian at Allison nung pinasusundo mo sa akin. Eh di sana naiwasan itong mangyari. Na mawala siya sa atin. Sana kung binilisan ko yung takbo ko, naabutan ko pa ng buhay yung anak natin. Namatay si Brian sa parehong bisig ko kung saan ko siya unang binuhat habang inihele ko nung sanggol pa lang siya. At ang sakit-sakit nun, mahal. Tahan na, Arman. Wala kang kasalanan. Pareho naman natin hindi ginusto yung nangyari eh. Masyadong biglaan yun. Aksidente lang yun. Marami pa sanang pangarap yung anak natin eh. Sabi niya sa akin, gusto pa raw niya maging basketball player. Kasi pangarap ko yun nung bata pa ako. Pero hindi kasi ako magaling eh. Kaya nung minsan ko nawento sa kanya yung nagsabi siya sa akin na siya na raw yung tutupad ng pangarap ko. Alam ko yun, mahal. Natatandaan ko yun kasi nagsabi rin siya sa akin na gusto niyang sumali sa basketball team ng eskwelahan nila. Sa katunayan nga, araw-araw siyang nag-e-ensayo para maging kwalipikado dun. Pero sekreto lang daw muna namin yun kasi gusto ka nga niyang sorpresahin. Talaga? Pero, hindi na yun mangyayari. Wala na siya eh. Wala na ang Brian natin. Kung pwede lang, buhay ko na lang sana yung kunit kapalit ng sa anak natin. Ang bata pa niya eh. Ang dami pa niyang pangarap eh. Arman, wag mo sabihin yan. Naniniwala ako na may dahilan ng Diyos kung bakit nangyari ang lahat ng to. Anong dahilan ng Diyos mo, Belen? Na ginusto na naman niyang mamatayan tayo ng anak tulad ng ginawa niya dati sa panganay natin, ha? Bakit? Bakit niya ginagawa sa atin to? Pinarurusahan niya ba tayo? Eh sa abot naman na baka kaya natin, ginagampanan natin ang mabuti ang pagiging magulang. Minamahal at inahalagaan natin ang mga anak natin. Oo, hindi tayo perpekto. May kapintasan tayo at pagkukulang. Pero hindi pa rin yun sapat para parusahan tayo ng Diyos mo ng ganito. Sobra siya.
Mapanakit siya. Arman, huminahon ka lang muna. Alam kong nasasaktan ka ngayon. Dahil namatayin na naman tayo ng anak pero mali na magsalita ka ng ganyan. Ewan ko, Belen. Magulong isip ko. Hindi ako makapag-isip na matino ngayon dahil nasasaktan ang hustong kalooban ko. Ako rin naman namatayin ng anak ha. Nagluluksa rin ako na katulad mo. Pero kailangan pa rin nating magpakatatag. Kailangan nating magpatuloy kahit nabugbog sarado na yung puso natin dahil sa nangyari. Kahit hindi na lang para sa atin. Kahit na para na lang sa bunso natin, mahal. Alalahanin mo na may isa pa tayong anak at kailangan pa niya tayo. Pipiliin ko maging matatag, Belen. Pero sa ngayon, gusto ko munang magluksa para sa anak natin. Sakit. Anak dapat na naglilibing sa mga magulang. Hindi tayo mga magulang na naglilibing sa ating mga anak. Tony, napakahirap at napakasakit. Naninikip ang dibdib ko habang inililibing ang anak ko. Walang salita ang pwedeng makapaglarawan nun. Sabi ko nga, anak dapat ang naglilibing sa mga magulang. Subalit muling pinarana sa amin ni Belen ang napakasalimuot na pangyayaring yun. Pinarurusahan ba kami ng Diyos? Pero bakit? Wala namang kaming ginawa na mabigat na kasalanan. Tony, simula nang pumanaw ang aming anak, hindi ko na mapigilang sisihin ang aking sarili. Pakiwari ko ay nagkulang ako sa kanya bilang ama dahil hindi ko siya nagawang iligtas. Kung pwede nga lang na magkapalit kami ng posisyon, buhay ko na lang sana ang kuhanin kapalit ng sa anak namin. Subalit alam ko na imposible nang mangyari pa yun. Kaya nga kahit mahirap, nagpakatatag kami ni Belen. Nagdamayan kaming mag-asawa, lalo pa at meron pa kaming isang anak. Kaya lang Tony, sa ilang buwan naming pagluluksa ni Belen, tila napabayaan namin ang bunso naming si Allison. Humina ang resistensya ng aming anak, kaya tinamaan din siya ng kung ano-anong mga sakit. Pero isang sintomas ang bumagabag sa amin. Dumating kasi sa puntong nanakit ang ulo ni Allison. Yung klase ng sakit kung saan namimilipit talaga ang anak ko. Kaya naman agad namin siyang dinala sa ospital para mapatignan. Man, wala pa ba yung doktor? Kanina pa tayo nandito. Sabi parating na raw siya pero wala pa rin. Gaano ba katagal lumabas yung resulta ng mga test na sinasagawa nila sa anak natin? Ako nakukuha? Kumalma ka lang muna, Arman. Hindi rin naman ibibigay sa'yo yung mga resulta dahil sabi nung nurse kanina, dadalhin na lang daw ng doktor kasi ipapaliwanag niya rin sa atin yung nandun. Naiinip na kasi ako eh. Kinakabahan pa ako. Hindi na pa ako di mapakali dito. Lakas pa ng kabog ng puso ko dahil sa takot. Ako rin naman natatakot pero kailangan pa rin nating huminahon. Ano na naman ba kasi itong problema na to, mahal? Ilang buwan pala nakakalipas nung nilibing natin si Brian tapos bigla naman nagkasakit si Allison. Hindi pa nga natin alam kung anong sakit niya. Kala ko nung una simpleng pagsusuka lang at sakit ng ulo. Tapos madadaan lang sa pahinga at gamot pero mukhang hindi. Huwag muna nating pangunahan ang lahat. Hintayin na lang muna natin yung doktor at pakinggan yung sasabihin niya. Mas mabuti na rin na dinala agad natin sa ospital si Allison para naman maagapan kung ano man yung sakit na dumapo sa kanya. Sana nga, ganun lang kasimple yun. Sana pagkalipas ng ilang araw, gumaling na yung anak natin. Ayoko na mawala ng anak, Belen. Hindi mangyayari yon.
Magtiwala tayo sa Diyos na pagagalingin niya si Allison. Magandang araw ho, Mr. at Mrs. Kayo ho ba yung magulang ng pasyente? Opo, Dok. Kami nga po. Kumusta ho yung bata? Nagising na po ba? Hindi pa, Dok eh. Kapapatulog pa lang din ho kasi sa kanya. Ganun ba? Nanakit na naman ba yung ulo niya kanina bago siya makatulog? Oo, Dok. Iyak nga ho nang iyak yung anak namin eh. Nagsuka pa. Di namin alam yung gagawin eh. Takot na takot ho kami kanina. Dok, ano na hong resulta nung sinagawa niyong test sa anak namin? Ano hong sakit niya? Mr., Mrs., pasensya na ho kayo ha. Pero sana ho magpakatatag kayo para sa anak nyo dahil kailangan niya ho kayo ngayon. Ano ho ba yun? Ano hong nangyayari sa anak namin, Dok? Base kasi sa resulta ng mga test na sinagawa sa kanya, nakitaan ng tumor ang pasyente sa utak. Dahilan para mapadalas ang pagsakit ng ulo niya, pagkahilo at pagsusuka. Diyos ko, mabaging langit. Dok, sigurado ho ba kayo? Baka naman nagkakamali lang po yung mga resulta. Paano nagkaroon ng tumor sa utak si Allison? Ang bata-bata pa po niya eh. Sana nga ho, mali na lang ang diagnosis namin pero hindi ho kasi nagkakamali ang mga resulta. Kahit kami, nabigla rin sa natuklasan namin. Kaya nga ho, sinabi ko agad sa inyo para malaman nyo. Mabilis lumaki at agresibo ang tumor na tumubo sa utak ni Allison. Pinangangambahan namin ang posibilidad na malalagay sa alanganin ang buhay ng anak nyo. Panginoon, ito na naman tayo eh. Bakit sa dinami-rami ng masasamang tao, bakit kami yung palagi niyong binibigyan ng malalang pagsubok? Pinarurusahan niyo ba kami ng asawa ko? Kung ganun, bakit hindi na lang kami mismo parusahan niyo? Huwag niyo lang idama yung anak namin. Maawa kayo sa amin. Dalawa ng anak namin ang nawala. Huwag niyo naman po sana hayaan na mawala pa sa piling namin ang bunso namin. Siya na lang ang meron kami, Panginoon. Siya na lang ang rason kung bakit kinakaya pa naming mabuhay. Mahal, tulog na si Allison kaya iniwan ko muna siya para hanapin ka. Kinuha niya ng panganay natin, ang pangalawang anak natin. Pati pa naman ang bunso natin, kukunin niya pa sa atin. Sobra naman ha. Ano bang klaseng Diyos siya? Puro na lang ba masasakit at malulungkot na bagay ang ibibigay niya sa atin? Hindi naman tayo humihiling ng marangyang buhay. Yung masaya, tahimik, maayos lang sana para sa mga anak natin. Kalabisan na ba yun para parusahan niya tayo ng ganito? Ganun pa talaga siya? Mapagparusa? Arman, huwag ka namang magsalita ng ganyan. May karapatan akong sabihin lahat ng gusto kong sabihin dahil sobra na yung nangyayari sa atin. Bahal ayoko mawala sa atin si Allison. Siya na lang ang meron tayo. Siya na lang ang anak natin. Pag nawala pa siya, paano na lang tayo? Bata pa ng bunso natin, oh. Ayoko rin namang mawala si Allison sa atin, mahal. At maski ako, nagagalit. Kasi bakit anak pa natin ang kailangang magkasakit ng malubha? Napapatanong din ako sa Diyos kung bakit tayo ang pinili niyang bigyan ng ganitong klase ng pagsubok. Naging tapat naman tayo sa Kanya, di ba? Naging matasalin, naging masunurin, pero bakit? Bakit tayo pa? Bakit tayo pa?
Hindi ko kakayaning mawala sa atin si Allison. Ayoko. Hindi ako papayag. Kaya nga gagawin natin ang lahat para mapagamot siya. Di ba, Arman? Di ba? Oo naman. Ipapagamot natin ang anak natin. Kahit na maliit ang tsansa, meron pa rin namang tsansa. Kaya dapat magpakatatag tayo at hindi tayo sumuko. Oo naman, ipapagamot natin ang anak natin. Hindi ko sigurado kung maawa sa atin ang Diyos. Pero wala naman sigurong masama kung makikipagkasundo tayo sa Kanya. Tony, iyak lang kami ng iyak ni Belen ng mga sandaling yun. Hindi na namin alam kung ano pa ang pwede naming gawin upang mawala ang bigat sa aming dibdib. Hindi namin nakalain na pati pala ang bunso namin ay nanganganib na kunin sa aming piling. Kaya naman walang paglugaran ang lungkot, ang takot naming mag-asawa. Sa kabilang banda, upang maagapan ang sakit ng anak namin, sumugal kami sa pagpapagamot sa kanya. Kahit na walang katiyakan, pumayag kami sa lahat ng payo ng doktor. Ayoko namang basta na lamang isuko sa kamatayan ng aming bunso. 2 anak na ang nawala sa amin ni Belen. Kaya hindi na talaga namin kakayanin. Sakaling mawala pa sa amin ang huling anak na meron kami. Kaya nga halos araw-araw nasa simbahan ang asawa ko. Kahihiling sa Diyos na wag naman niyang hayaan na muli kaming masakta ng husto. Tony, nagsikap ako sa pagtatrabaho upang matustusan ang pagpapagamot ng aming bunso. Umasa kami ni Belen na maghihimala ang Diyos. Nadiringgin niya ang aming hiling at pagagalingin niya ang anak namin. Umasa kami ng aking asawa na isang araw ay ibabalita sa amin ng doktor na wala na sa peligro ang buhay ng anak ko. Ako man ay may pansariling panalangin. Pero aminado ako na sa bawat araw na lumilipas ay numinipis ang pag-asa namin na gagaling pa si Allison. At habang nakikita ko ang aming anak na nagdurusa sa kanyang sakit, nababawasan ang tiwala ko sa Diyos. Natutuparin niya ang aming kahilingan. Sigurado ka bang ikaw na muna uwi sa bahay, Belen? Oo naman. Mas alam ko kasi kung saan nakalagay yung mga paboritong damit ni Allison. Ikaw na munang maiwan sa kanya kasi makitatay naman siya. Sigurado na hahanapin ka niya pag nagising siya. At baka umiyak pa yun pag di ka agad nakita. Sige, ingat ka ha. Oo. Salamat. Babalik din ako agad. Bibilisan ko lang. Nay? Nay, saan po kayo pupunta? Allison, anak, uwi lang si nanay para kumuha ng mga damit mo. Yung paborito mo para masuot mo habang nandito ka sa ospital. Oo, anak. Saglit lang si nanay, ha? Sige po, Nay. Balik po kayo agad, ah. Oo, anak. Sige, ha? Alis na muna ako. Bibilisan kong makabalik. Mahal, una na muna ako, ha? Sige, mahal. Ingat ka. Salamat. Umalis na si nanay. Mamaya nandito ulit siya, anak. Mag-iiyak ha. Di na po ako iiyak. Atapang po ako eh. Buti ka pa, anak. Matapang. Pero ang tatay mo mukhang nauubusan na ng tapang sa katawan. Tay, bakit po? Bakit kayo iiyak? Kasi natatakot ako, anak. Natatakot ako na baka mawala ka sa amin ng nanay mo.
Baka isang araw magising na lang kami na nangyayari na pala yung bagay na yun. Hindi na namin kakayanin pag nawala ka pa. Kaya anak, magpagaling ka, ha? Magpalakas ka. Para maging masaya na si nanay at tatay. Gusto ko po palagi kayo masaya ni nanay, tay. Ayoko po iiyak kayo. Sorry po, tay. Nagkasakit ako. Sorry po, iyak kayo dahil sa akin. Wala ka namang kasalanan eh. Kami nga dapat mag-sorry kasi wala kaming kakayahan ng nanay mo na mapagaling ka para hindi ka na nasasaktan. Para hindi mo na pagdaanan yung mga gamutan na ginagawa nila sa'yo kasi bata ka pa eh. Di ba dapat pag bata, naglalaro lang, nag-aaral. Pero ikaw kasi nak, dito ka sa ospital. Kaya ka sa kama, natutulog lang, walang kalaro. May kalaro naman po ako eh. Kayo po ni nanay. Tsaka yung iba kong ate at kuya na nurse. Mababait po sila sa akin. Lagi nila ako kukumusta at kakantahan pag pupunta sila dito sa kwarto ko. Kaya masaya po ako. Tay, wag na po kayo iiyak. Ayos lang naman po ako eh. Pasensya ka na anak. Kung nagkaroon ka ng mahinang tatay. Tay, alam niyo po ba, napapag-iipan ko si Kuya Brian. Tinatawag niya na ako, tay. Gusto niya, sama na raw ako sa kanya kasi may pupuntahan kami magandang lugar. Marami rin daw po dun ibang mga bata na pwede namin kalaro. Tay, gusto ko na po makipaglaro kay Kuya Brian. Anak ko. Tatay, huwag ka na po iiyak. Niiyak na rin po ako eh. Hindi lang mapigilan ng tatay, nak. Ang bigat-bigat kasi sa dibdib marinig yung mga sinasabi mo eh. Pero sino ba ako para pigilan ka sumama sa kuya mo, lalo na nakikita kong nahihirapan ka sa tuwing sumasailalim ka sa gamutan na ako'y nasasaktan para sa'yo. Ilang ulit ko naisip na sana ako na lang. Sana si tatay na lang yung nagasagad na malubha. Imbis na ikaw kasi matanda naman ako eh. Kahit paano nabuhay na ako ng matagal-tagal sa mundo pero ikaw, nak, bata ka pa eh. Pero, sabi po ni Kuya Brian, maganda daw po sa pupuntahan namin eh. Kaya, parang gusto ko na po sama sa kanya. Siguro nga maganda dun kasi wala ka nang mararamdamang sakit, anak. Wala ka na rin iisipin na kung ano, kundi maglalaro na lang kayo doon ng kuya mo kasama ng ibang mga bata. Alison, anak. Kung gusto mo na talagang pumunta doon, hindi na kita pipigilan. Payag na po kayo, Tay? Oo. Payag na si tatay. Payag na si tatay. Pero, baka mamiss niyo po ko ni nanay, ha? Oo, anak. Sigurado yan.
Lagi po namin kayo iisipin ni Kuya, Tay. Aalalahanin namin kayo kahit napunta kami sa malayong lugar. Di po namin kayo kalimutan kasi nanay at tatay namin kayo. Pangako yan, anak. Hindi nyo kami kalilimutan ng nanay nyo kasi pag kinalimutan nyo kami, malulungkot kami. Promise nyo rin po na di nyo kami makakalimutan, Tay. Oo naman. Hindi mangyayari yun, nak. Hindi. Tay, Ano yun, anak? aantok na po ako. Ha? Sige, nak. Patulog ka na muna. Love you, Tatay. I love you too, puso. Mahal na mahal ka ni tatay. Mahal na mahal ka ni tatay. Tony, masakit sa akin bilang ama na palayain ang aking anak. Subalit mas mahirap makita na araw-araw na lamang siyang nagdurusa sa sakit na hindi naman niya ginusto. Bilang magulang, nadudurog ang puso ko sa bawat iyak ng aking bunso. At hindi ko alam kung hanggang saan pa ang kakayahanin ko bago ako tuluyang mawala sa katinuan sa pagsubok na pinagdadaanan namin. Tony, ilang araw matapos naming mag-usap ni Allison, bumigay na ang kanyang katawan. Ako lamang ang kasama ni Allison noong mga oras na yun. Mahimbing lamang siyang natutulog, pero unti-unting humina ang kanyang puso hanggang sa wala na. Agad kong tinawagan si Belen para sabihin ng nangyari. Iyak ng iyak ang aking asawa at nagsisigaw. Alam naman namin na mababa ang tsansa ng anak namin. Pero nabigyan kami ng sapat na panahon para magpaalam. Kaya lang iba pa rin kapag tuluyan na siyang nawala sa amin. At ang pinakamasakit, eto na naman kami. Magbuburol at maglilibing na naman ang anak. Tony, ilang araw matapos ang libing ng bunso namin, nakita ko na lamang si Belen na inilalagay sa kahon ng mga damit at gamit ni Allison. Nagtalo kami dahil para sa akin masyado pang maaga para alisin ang alaala ng aming anak. Para hindi lumala ang away, umalis ako ng bahay at nagpunta sa simbahan. Nagpunta ako doon para sana ibuhos sa Diyos ang inis ko sa aking asawa. Pero taliwas sa plano ko ang nangyari. Panginoon, bakit naman ganun? Bakit mo hinayaan na mangyari to sa amin? Kinuha mo na ang lahat ng anak namin. Binigyan mo kami ng mga biyaya pero babawiin mo rin pala. Ba't ganyan ka? Di mo man lang hinayaan yung mga anak kong maranasan kung gaano kasaya mabuhay. Dahil ba hindi ako masyado madasalin kaya niyo ako pinaparusahan ng ganito. Gagantihan niyo ako, dinamay niyo pa yung mga bata. Sana ako na lang. Sana ako na lang yung nagkasakit, ako yung nagdusa, ako yung namatay. Paano na yan, ha? Paano pa kami mabubuhay ng asawa ko?
Magandang gabi. Iho, pasensya na ha. Hindi ko sinasadyang marinig ang mga sinabi mo. Kaya naisipan kong puntahan ka rito. Kayo po pala, Father. Magandang gabi rin po. Pasensya na po kayo kung pumunta ako rito sa simbahan ng gantong oras. Wala namang problema doon. Bukas ang bahay ng Diyos para sa mga lingkod niya. Maraming salamat po. Wala lang po talaga akong mapuntahan. Kung ano-ano pong masasamang bagay yung pumapasok sa isip ko dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan namin ng asawa ko. Father, nalilito po ako. Naguguluhan ako. Hindi ko na alam ang gagawin kaya pumunta po ako dito kahit na hindi ako madasaling tao. Mabuti at pinili mong pumunta rito. Bukas naman ang simbahan para sa lahat ng tao na naghahanap ng kanlungan sa magulo nilang isipan. Sa tingin ko mukhang mabigat ang pinagdaraanan mo. Gusto mo bang mangumpisal? Pero hindi ko po alam kung paano yun. Kung sakali po unang beses ko pa lang po magkukumpisal. Ayos lang. Pwede kitang gabayan, kaya huwag ka mahiya. Sige po, Father. Salamat po. Mahal, nandito na ako. Mahal, saan ka ba galing? Alalang-alala ako sa'yo. Ayos ka lang ba? Wala naman bang nangyaring masama sa'yo? Ayos lang ako, mahal. Pasensya ka na kung pinag-alala kita. Pasensya ka na rin kung nagalit ako sa'yo kanina. Masyado lang magulo yung isip ko pero hindi ko naman intensyon na saktan ang damdamin mo. Mabigat na nga yung pinagdaraanan natin tapos pinalala ko pa. Dapat nagdadamayan tayo at hindi tayo nag-aaway. Nakukonsensya tuloy ako. May kasalanan din naman ako dahil mabilis uminit yung ulo ko kanina. Patawarin mo sana ako, mahal. Wala na yun. Tapos na yun. Ayos na tayo, mahal, pero sabihin mo, saan ka nga nanggaling? Sa simbahan. Doon ako pumunta para kausapin ng Diyos. Hindi ko na kasi alam ang gagawin eh. Ang gulo-gulo ng isip ko. Halo-halo yung nararamdaman ko. May galit, pagtataka, pagkalito, tsaka lungkot. Naisip ko na doon kausapin ng Diyos sa mismong bahay niya para mas madali niya ako marinig. Nagalit ako sa kanya, sinisi ko siya sa pagkamatay ng mga anak natin. Tapos nung paalis na ako, may dumating na pare. Narinig niya ang mga sinabi ko kaya nilapitan niya ako at niyaya magkumpisal. Nagkumpisal ka? Oo. Tinulungan ako ni Father kung paano magkumpisal. Sinabi ko lahat ng mga kasalanan ko. Sinabi ko na naging mahina ako. Na hinayaan kong makamkam ako ng demonyo dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan natin. Tapos humingi ako ng kapatawaran sa mga pagkakasala ko. Nahihiya ako kasi nagpadaig ako sa emosyon ko. Hinayaan ko na makapagsalita ako ng masama laban sa kanya. Kaya mali na magalit ako sa kanya. Nasisihin ko siya. Sa halip dapat ako magpasalamat dahil tinupad pa rin ng Diyos ang tanging hiling natin na maging magulang. Yun palang sapat na para mapatunayan kung gaano siya kaputi. Nagalit din naman ako sa kanya. At napatanong kung bakit. Pero sa huli,
Napagtanto ko na hindi naman niya bibigyan ng pagsubok ang mga lingkod niya kung alam niyang hindi natin kakayanin. Iniisip ko na lang na mas dapat nating paigtingin yung pananampalataya sa kanya. Lalo na't siya lang yung nakakaalam ng mga plano niya para sa atin. Kaya mahal, magtiwala at manalig na lang tayo sa Diyos. Natutulungan niya tayong malampasan ang mga pagsubok na to. Tony, masakit mamatayan ng anak. Hindi kayang ipaliwanag ng mga salita ang sakit ng damdamin at pangungulila. Subalit batid namin ni Belen na may magandang plano ang Diyos para sa amin, na hindi niya kami pababayaan. Palagi niya kaming tutulungan at gagabayan sa pagharap sa mga pagsubok na to upang makapagpatuloy sa buhay. Kaya sa Kanya ang kapurihan at ang aming katapatan. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Arman. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa